Alerta Katipunan, sa bundok ang tahan. Abante Katipunan, walang takot makipaglaban. Grabe sa pagkain, kulang sa pagtulog, wala silang banig, wala silang kumot. Ang unan ang mga gulok, kaya sila hindi natatakot. Sa bundok matitikman, hirap ng katawan. Sa bundok matitikman, hirap ng katawan. Alerta Katipunan, sa bundok ang tahan. Abante Katipunan, walang takot makipaglaban. Buhat ng mag-alsa ang mga Tagalog, pinuno ng bayan, hindi na natulog. Nasa labas, dala ay gulok, walang iniisip kundi ang pabundok. Sa bundok matitikman, hirap ng katawan. Sa bundok matitikman, hirap ng katawan. Viva si Camilo, nagpundar ng gera. Viva itong lahat ng generales niya. Viva lahat tayo'y magkakasama. Viva bandera ng Republika. Alerta Katipunan, sa bundok ang tahan. Abante Katipunan, walang takot makipaglaban. Ika nga ng piskong kawitenyo, hindi matutumbasan ang paraiso. Saksi sa kwento ni Baldomero at ni Emilio Aguinaldo. Mula Battle of Pinagayan hanggang Ginaldo Shrine, di mapapatayan ang historyang binabalikan. Tarang sa kawit, kapit, ang mga kamay, sabay-sabay patungo sa walang lumbay. Kawit ating tahakin, ang walang hanggan. Sa kawit tayo'y lumibot sa nakaraan. Sa kawit Cavite, mula St. Mary Magdalene na simbahan, sa Pandayan, Irasan at Hilagkatsihan, sa Karakol at may tinis na pagdiriwang, lahat ng yan mapupuntahan. Mula Battle of Pinagayan hanggang Ginaldo Shrine, hindi mapapatayan ang historyang binabalikan. Tarang sa kawit, kapit, ang mga kamay, sabay-sabay patungo sa walang lumbay. Kawit ating tahakin, ang walang hanggan. Sa kawit tayo'y lumibot sa nakaraan. Sa kawit Cavite, tarang sa kawit, kapit-kapit, tayo'y umawit. Mundo'y gumagaan, tarang sa kawit.
ang kawitenyo, hindi matutumbasa ng paraiso. Saksi sa kwento ni Baldomero at ni Emilio Aguinaldo. Mula Battle of Pinagayan hanggang Ginaldo Shrine, di mapapatayan ang historyang binabalikan. Tara sa kawit, kapit, ang mga kamay sabay-sabay patungo sa walang hangay. Kawit ating tahakin, ang walang hanggan. Sa kawit tayo'y lumibot sa nakaraan. Sa kawit Cavite, mula St. Mary Magdalene na simbahan, sa Pandayan, Irasan at Hirang-Kipsihan, sa Karakol at may tinis na pagdiriwang, lahat ng yan mapupuntahan. Mula Battle of Pinagayan hanggang Ginaldo Shrine, hindi mapapatayan ang historyang binabalikan. Tara sa kawit, kapit, ang mga kamay sabay-sabay patungo sa walang hangay. Kawit ating tahakin, ang walang hanggan. Sa kawit tayo'y lumibot sa nakaraan. Sa kawit Cavite, tara sa kawit, kapit-kapit, tayo'y umawit, mundo'y gumagaan. Tara sa kawit, kapit-kapit, tayo'y umawit sa kawit. Tara sa kawit, kapit, ang mga kamay sabay-sabay patungo sa walang hangay. Kawit ating tahakin, ang walang hanggan. Sa kawit tayo'y lumibot sa nakaraan. Sa kawit Cavite. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mula sa pamahalaang lokal ng Kawit kasama ang tanggapan ng turismo, ay nagpapasalamat po kami sa inyong pakikisa sa online lecture sa hapon na ito. Bilang bahagi na ika-124 na taong anibersaryo ng labanan sa Binakayan, ay ibabahagi po ngayon ng ating panauhing tagapagsalita sa lekturang ito, ang nakamit nating tagumpay sa labanan sa Binakayan. Bago po tayo magsimula, ay inaanyayahan po kayong mag-iwan ng mga tanong sa comment section sa ating Facebook Live. Ang mga ito ay iipunin po natin upang mabigyang kasagutan ng ating tagapagsalita matapos po ang panayam. He is a 24-year-old local historian from Taguig, an active member of Tuklas Pilipinas, tunay na kasaysayan ng Pilipinas, who embarks on research with regard to the country's struggle for independence. He is currently working as a head of historical research under the Taguig City Government. He also indulged himself in research consultancy work for Museo Muntinlupa. He is also a contributor to the Galleon newsletter of Cavite Studies Center. He also holds a bachelor degrees in secondary education major in social studies from the Polytechnic University of the Philippines, Taguig, and is currently studying at the University of the Philippines, Open University for his MA in Social Studies Education. He is the head of the research and content of the book entitled Taguig, the People's Book, Historical Insight and Inspiring Memoirs of a Growing Provinciudad, published last March 2019. Ang ating tagapagsalita ngayong hapon, Jomar Encilia. Isang mapagpalat, makasaysayang araw po sa ating lahat. Ngayon ay ating pinagdiriwang ang ika-124 na anibersaryo ng labanan sa Dalahican, Binakayan. Okay? So,
sasabi na nila twin battles, ano. Doon magpo-focus tayo sa Battle of Binakayan, kailangan natin banggitin yung sa Dalahican dahil parte rin ito ng naratibo ng buong labanan, ano. So, nagpapasalamat tayo sa Kawit Tourism sa pagkakataon na makapagbahagi ng saliksik ukol sa labanan sa Binakayan. At sa tingin ko mahalaga yung mga ganitong pagkakataon sapagkat yun nga, no, sa gitna ng pandemya at natututo na tayo dito sa new normal is maibigay natin yung kaalaman dito sa mga labanan na baka nalilimutan na ng karamihan. Hindi lamang sa Cavite, kundi sa buong Pilipinas. Okay? Kung gaano kahalaga, kung gaano kalaki itong labanan na ito. And speaking of labanan, lagi tayong basically kapag tatalakay na ito, merong Filipino account versus Spanish account. So, basic na yon. Sa Filipino account, nabanggit ang mga labanan na ito sa account nila Aguinaldo, syempre, Ricarte, Alvarez, Carlos Ronquillo, at maging ni Telesforo Canseco na magbibigay din ng anggulo doon sa labanan. Pangalawa naman, excuse me, sa Spanish account, hindi dapat mawala rito yung account ni Governor General Ramon Blanco na ibinigay niya sa memorial, ibigay niya sa Spain bilang memorial, ano, noong July 1897, at nailathala naman dito sa La Independencia noong November 8 o November 1898. Okay. So, meron ding akda si Manuel Sastron, La Insurrection in Pilipinas, and si Rafael Guerrero sa kanyang La Cronica tungkol sa giyera sa Cuba at rebellion dito sa Pilipinas. Dagdag pa rito yung mga secondary sources like Calao, Corpus, Medina, Goncillo at iba pa. Okay, para mas matibay ang ating pagtalakay. Kung merong mga katanungan, ilagay lamang po sa ating comment section at personal po nating sasagutin. Okay. Right. So let's start. Una, introduction, talakay natin balangkas. Una, introduction. Pangalawa, pagmamapa. Pangatlo, plan pagsalaki ng mga kaaway. Pang-apat, unang bugso ng labanan. Pang-lima, si General Miyong bilang buhay na alamat. Ika-anim ay yung implikasyon ng labanan na ito. Hindi lamang that time, kundi ano yung aral na nating makukuha sa patuloy na pagharap sa pandemya na ito sa gitna ng new normal. Simulan natin sa bahagi na akda ni Teodoro Calao sa La Revolution Pilipina. Sabi niya, to the Filipino forces, this was a moment of glory, an experience of victory, the fame of which reached the farthest corners of the country. Okay? So, malinaw, ang balitang ito ay umabot sa iba't ibang panig ng ating bansa, lalo na dun sa mga lalawigan na nagpasimula nag-alsa, no? So, currently, sana ganun din ang mangyari ngayon, no? Pag-usapan natin sa Cavite ay hindi lamang umabot ng Cavite. Okay? Sana umabot din sa iba't ibang parte ng ating bayan dahil isa ito sa mga masayang moment. Malungkot na masaya pero more on masayang moment para sa atin, ano, sa ating kampanya para sa independentia. Okay. So, sabi naman ni General Aguinaldo sa kanyang akda, Second Look at America noong 1957, isa-isayin natin, no, yung bahagi na ito. Our successes soon convinced the Spaniards that the main strength of our revolution was in Cavite, and the Governor General, assembling and personally leading the strongest force he could muster, began a determined campaign against us. Okay. So, balikan natin, bago yung November 9 to 11, balikan natin yung mga tagumpay. Hindi lang ng Magdalo, no? Hindi lang ni General Aguinaldo, kundi ng Magdalo at Magdiwang, ano? May agaw armas sa mga tribunal, sa Noveleta, sa Cavite Viejo, sa Imus. Isa rin yun sa
kung saan nagapi o natalo si General Enrique Aguirre sa labanan sa Imus. Isa rin sa mga nagpabantog kay General Aguinaldo, no? At nagpalakas ng loob sa mga revolusyonaryo. And sabi rin dito, si Governor General mismo, imagine this Kapitan General mismo ang nag-lead ng labanan dito sa Binakayan at Dalahican. Though, ayon sa mga reports, ayon sa mga accounts, Spanish accounts, nasa kasama niya, malapit sa kampamento ng Dalahican sa Noveleta. Pero siya pa rin nagmamando sa Binakayan at sa Dalahican. Ang sabi ni General Aguinaldo, but we repulse him decisively in the Battle of Binakayan, which I personally directed. So, ang battle was November 9 to 11. Pero November 9, wala pang aksyon si General Aguinaldo that time. Okay? That's 10 to 11 na, no? Pero alam natin kung anong nangyari mamaya. Mahalaga ring puntong talakayin na yun. So, personally directed. Okay, malinaw dito, siya yung dahilan, siya yung Pangulong Digma, General en Jefe, no, ng labanang ito. In which came to be known in history as the bloodiest battle of the revolution against Spain. Totoo ito, no? Kung titingnan niyo yung mga encyclopedia ng American Encyclopedia, ibang mga akda sa labas ng Pilipinas, makikita niyo yung Binakayan na may-mention. Okay? So, ganun kalaki yung, ito yung epekto, implikasyon na nagpatanyag, ano, sa Philippine Revolution at sa mismo kay General Mayong. Okay? And we drove away General Blanco in defeat. Okay, so umuwing may malaking pagkabigo si General Blanco, ano. Pagmamapa naman, mahalaga yung pagmamapa. Of course, dahil, example, kung ako ay taga Metro Manila, sa ating Quezon City, kung hindi ko pa narinig yung labanan na ito, magtataka saan yung Binakayan, kung hindi pa ikakabit sa pangalan ng kawit, ano. So, mahalaga yung pagmamapa at malaman din yung lokasyon pati nung sa Dalahican, Noveleta, no? Kasi laging binabagit, Binakayan at Dalahican. Okay. So, nagtanong rin tayo ng mga taga Cavite upang matulungan tayo sa pagmamapa. And also with the use of maps ng 1896, 19th century maps, no? Sa pag-pinpoint ng location ng labanan. So, yan. Ang ating labanan, ang battlefield natin, dito sa bandang ito, ano, sa part ng Binakayan, dito naman sa Dalahican, lapit sa Noveleta. Sila sa Noveleta. So, malinaw ito ay nasa coast ng Cavite, ang ating pag-uusapan. Halagang talakayin yung polvorin sa Binakayan dahil dito, sabi nga no, dito umahon ang mga pwersa ng Kastila at dito rin sila umatras. Okay. So, binigyan tayo ni Ronquillo ng idea kung nasaan ito. Ang mga ito ay nabubukod na di kalayuan sa mga bahay doon at sa buong paligid ay nakukulong ng ilog at ilog-ilogan at tinatanuran ng mga infanteriya marina noon pa mang di nagkakagulo. Okay? So bakit malayo? Kasi malayo ito sa mga bayan, gawa nga ito ay powder magazine, no? At nakukulong daw ng ilog at ilog-ilogan. So may binibigyan tayo ng visual na idea kung nasaan yung polvorin, ano, na nakatulong sa atin. And take note lang, ano, itong polvorin na to, that November 9 to 11, hindi sinalakay nila General Aguinaldo, ano. Dahil ang rason ni General Mayong is malapit na to, no, nasa range na to ng papaputok mula sa Muralla sa Cavite Puerto. Ngayon sa mapa, ito yung mapa na to, no, sa Operaciones de los Días, sabi dito 9 tsaka 10 ng Disyembre, pero ito ay dapat na Nobyembre, ano, sa Medina, sa Ronquillo noong 1996. And may kita din dito yung lokasyon ng polvorin nasa lapit sa Wawa o talagang nasa logical location
malapit sa Libay Dagat, no? Sa Wawa. Ngayon, paano natin to ilalatag sa kasalukuyang lugar? Okay. So, dami kong biniliwgan dito. Okay. So, yung kulay red na boundary dito, ano, ito yung sumasako sa Polvorista. Okay. Itong blue, yung sinasabi nating sumasakop. Dito natin makikita sa lugar na ito yung polvorin. Right? Samantalang, dito naman sa dahil nabanggit ni Medina na ito ay sa may Sitio Colanta, Binakayan. Okay. Ito. Right, sa may Polvorista. At sabi naman dito naman sa kulay puti, ano, ito yung nasa Coblandia Road. Okay, ito yung mas bagong monumento ng Battle of Binakayan. Okay. And dito naman sa may kulay yellow orange, you know, ito yung lumang monumento. Makikita natin dito, no, yung logo o yung simbolong masoniko dahil ito ay pinaayos panguno ng Primera Luz Filipina, lodge number 69, ano. Ito ay makikita naman sa Barangay Samala Marquez. Okay. Malapit sa may puno ng sampalok dati, ano. Okay. So tinataya rin na dito sa parte na ito naganap ang labanan. Naganap ang pagpapaatras sa Persang Kastila patungo ng Polvorista. Okay. Tanong, bakit nasa Talisay si General Miyong ng November 9? Isimulan natin ang pagtalakay dito sa pamagitan ni General Thomas Mascardo at ni General Vito Belarmino. Kapwa Undermag dalawa, no? So, nasakop ang Talisay, destacamento sa Talisay sa pangunan ni General Aguinaldo, no? At pinatao niya na dito si Thomas Mascardo. Ngayon, humingi ng tulong ang taga Silang upang salakayin ang Puting Kahoy. Okay. Ngayon, after pagsalaka sa Silang ni Thomas Mascardo, dumiretso siya ng pagsalakay naman, ano, sa Tanawan. Dito sa Tanawan, Batangas, is nakaharap siya ng kanyang nakasapit siya ng kanyang pagkatalo sa Persang Espanyol na dahilan upang mag-retreat sila. And dahil sa pag-retreat na ito, minabuti naman ng Pangulong Digma na General Aguinaldo na salakayin yung Tanawan. Sabi niya, noong unang araw ng Nobyembre 1896 ay binalak kong lusubin ang destakamento ng Kasadores sa Pok ng Banyadero, o sabi niya, no, sa Bilog-Bilog, sakop ng Tanawan, Batangas. So from Imus, depende sa Imus, sa Letran, pumunta ng Talisay, sumagitan ng Tagaytay, Irohin, at plinanong salakayin ang Tanawan. Nakakapagod na yung pagpunta lang sa Talisay, inabot sila ng 3 araw. Ano? Pero, pagdating nga nung araw bago ang pagsalakay nila, sakto naman na nalaman ni General Miyong na yung balita from Baldomero Aguinaldo na may umahon sa polvorin ng mga Persang Kastila. So, ang nangyari, una sa lahat, hindi buong loob ni General Aguinaldo na pumunta o bumalik sa Binakayan. Okay. Dahil nga sabi niya, malaki na yung pinuhunan nila sa pagmarcha papuntang Talisay. At nakagawa na nga sila ng battle plan, ano, sa pagsalakay sa Tanawan. Pero kinonsulta niya, ano, kanyang kumpare si Kapitan Kandeng. Okay, ang sabi ni Kapitan Kandeng sa gunita ni General Miyong, sabi niya, iurong na po natin, kumpadre, ang ating gagawing pagsalakay sa Banadero at huwag po tayong manghinayang sa ating hirap at pagod sa pagkakaparito. Kumbaga gumamit sila ng ng argumento na yung Tanawan ay hindi naman sa kanila, no? Kung kukunin natin yung sa iba ka naman yung atin mismo, yung Binakayan naman mismo yung makuha o yung Cavite Viejo.
So, dahil kay Candido Tirona, napapayag si General Emilio Aguinaldo na bumalik ng Imus. Okay? Bumalik ng Imus at planuhin yung pagsalakay hanggang Binakayan. Ano naman yung plano at pagsalakay ng mga Kastila? Okay. So, sinabi nga natin na yung pagmamando ay ginagawa mismo ni Governor General Ramon Blanco. Okay. Pero, ayon kay Eduardo Gallego y Ramos sa kanyang akda, na cited by Carlos Quirino, Filipinos at War, may mga rason kung bakit natalo o kumbaga nagpahirap sa mga Kastila. So, hindi natin sinasabi na ito mismo yung dahilan kung bakit sila natalo. Well, syempre, ito yung side nila. Tingnan natin. So, una, low tide. Okay? Pangalawa, faulty military maps. Pangatlo, yung absence of telegraphic communications na sinabotahe raw ng mga revolusyonaryo. Bakit daw naging problema yung low tide na ito? Sabi niya, landing boats had to anchor some 300 meters from the shore to discharge soldiers. So, anong epekto nito? So, kung from 300 meters, maglalakad pa yung mga tropa mo, is yung harap ng Binakayan, ang dalampasigan ng Binakayan, is maputik. Okay? So, sinabi nga nila na ganun ang nangyari. At isa pa dito, yung gunboats nila, yung merong mga malalakas na baril, could not come within protective distance due to the low water level. So, hindi pwedeng sumadsad yung mga gunboats. So, they need to maintain distance mula sa dalampasigan na hindi nga umaabot, hindi nakakatulong. Lastly, yung firing at kawit is wrong timing. Bakit wrong timing? Hindi nalaman, supposedly, ang pag-ahon o pagsalakay mismo ay dapat gagawin ng November 8, 1896. Pero dahil nga sa mga difficulty na naranasan nila, is pinagpaliban hanggang November 9. Yun pala is hindi informed yung mga o nagkaroon ng miscommunication na nagpaputok agad yung mga kanyonyera nila, na nasa dalampasigan, nasa bay. So, anong nangyari? Nawala yung element of surprise. At alam natin, yung element of surprise, isang mahalagang parte ng isang labanan. Okay? Yun yung nawala sa kanila at that time. So, yung mga ganitong pagkamalas, minsan, is mabuti para sa mga revolusyonaryo. And, additional din pala dito, dahil sa kung November 8 sila sumalakay, magiging huli na yung pagtulong ni General Miyong. Okay? So, mabuti rin na makikita rin natin dito na yung katangiang pisikal ng Binakayan, ng kawit, ay nakatulong mismo sa ating labanan. Kasama rito yung grand plan natin, kasama rito si General Ernesto Aguirre, at sa Hilaga naman ay si Governor General Ramon Blanco. So si General Aguirre mula sa Santo Domingo, Calamba ay lulunsad papunta ng Talisay. Okay? So from Talisay, pupunta ng Silang. Pero ang nangyari nito, Talisay lamang yung nakuha ni General Ernesto Aguirre. Okay, nakuha niya yung Talisay November 12, 13 ayon sa report ng El Comercio, pero hindi na nakapaglunsad ng atake sa Silang. Okay? Dahil nga rin, talo na nga rin yung sa Hilaga, So dito sa taas, pincer movement sa dalawang lokasyon, sa Dalahican, parting Noveleta, sa Binakayan, sa Kawit. Okay. So ang kukunin talaga nila is yung Imus, na pinaniniwalaan nilang sentro ng revolusyon dito sa Cavite. Right. So, ano yung mga bilang? Okay, syempre, yung mga bilang nito ay galing sa gunita ni General Blanco, Memorial ni General Blanco, na cited from Atabiado sa kanyang akda The Philippine Revolution in Bicol. Okay, dito sa kabila, si Colonel Jose Marina, okay, sa kanyang 1,600 troops, sabi ni Gallego Ramos, nasa 1,712.
ng 73rd Infantry composed of Marine Infantry, artilleras at ng mga inhinyeros. Yung 73rd Infantry na to, binubuo ito ng mga native troops. At interesting na, banggit ni Ronquillo, kasama sa native troops na to, yung mga taga-Visayas. Okay? Okay. Next, si General Diego de los Rios naman dito sa Dalahican with 1,500 troops, kasama ng Marine Infantry, artilleras, yung 73rd Regiment, engineers, at ng 4th Battalion Cazadores. Okay? Malinaw na yung pagsalakay nila para ipitin, kunin yung Cavite Viejo, later on, kukunin yung Imus. Okay? So malinaw yung plano, malinaw yung plano ng opensiba. Right. Dumako naman tayo doon sa part ng Binakayan, Dito sa Polvorin, umahon ng November 8, Dapat November 8, that was the day of the attack na mismo, Pero ano nangyari dito, pag-ahon pa lamang. At dito nagtayo ng Tolda de Campanya yung mga Kastila. Okay, sa Polvorin. Okay. And November 9, dito na naglunsad ng unang pag-atake. Umaga ng November 9, naglunsad ng unang pag-atake ang mga Kastila, ang Persang Kastila, na sinalubong naman nila Crispo Aguinaldo at Pangulo ng Magdalo na si Baldomero Aguinaldo. Right? At kasama rin nila dito ang unang kasanggunin ni si Santiago Daño, si Manuel Alcantara na kapitan, at si Sylvester Legazpi na kahero o ingat yaman o treasurer. So, dapat nating isa-isip yung sa Binakayan, may labanan na agad at hindi agad-agad nakuha yung Binakayan nang walang laban. So, ito, sa unang bugso ng labanan is napaatras. Okay? Napaatras sila Crispolo at sila Baldomero. At dahilan nga dito is nakuha yung Binakayan. Okay? Sa Spanish account, nasa 10 a.m. Nakuha nila ang Binakayan at sinusunog na nila para magkaroon sila ng malinaw na tanawin para sa kanilang susunod na opensiba. And ito namang sa mga Pilipino kataman kay Ronquillo at kay Alvarez, ang banggit nasa ikadalawa ng tanghali. So yun ang mahalaga, malinaw na may panununog na ginawa, sinunog yung mga paraw, yung mga sakyang pandagat sa Binakayan, yung mga bahay, ito yung sa pag-atras. Okay. So ito yung nabalita kay General Aguinaldo nang siya ay nasa silang. Right? So, ayun. Ang mangyayari dito ngayon, kung hindi dumating si General Aguinaldo, kung hindi nagpahinga sila Jose Marina sa mando ni Governor General Ramon Blanco, is papatras na dapat, okay, ni Baldomero Aguinaldo sa Imus. Okay, para doon naman magtayo ng panibagong anggulan, ng panibagong plano. Okay. Pero buti na lamang at dumating na ng hapon si General Miyong mula pa sa Talisay. Okay. Kumbaga, sa akin, inisip ko rin to, isa rin to sa mga sabi nating swerte o sabi nating divine providence na napagod nga daw yung mga Persang Kastila dahil sabi ni Governor General Blanco is na-stranded sila sa Dalampasigan ng 2 araw. Okay? Kaya pinilit niya na makapagpahinga na lamang muna yung Persa na ito. Okay? Matapos ang panunog sa Binakayan. Okay? Sabi naman ni Manuel Sastron, Ornada gloriosissima pero triste. Okay? O, di ko lang kung tama yung pagbabasa ko. Pero ang nasa dito, it was a glorious day. Pero ito ay malungkot dahil marami ring nalagas sa mga Persang Kastila dahil na rin sa matinding depensa na ginawa nila Crispolo at ang lahat ng iba pang mga Magdalo. Ngayong
sunog ng Binakayan, no? Pero hindi ito, ang labanan nito ay hindi pagkatapos ng Binakayan. Ang labanan sa Dalahican at Binakayan ay halos magkasabay, simultaneous, ano? Sa Binakayan naman, ang depensa rito ay syempre ang kanilang Pangulong Digma, no, na magdiwang si General Santiago Alvarez at kasama niya si General Mariano Riego de Dios. Okay? So, makikita natin dito na may paglusob mula sa kampamento ng Dalahican, pero magandang posisyon kasi ng magdiwang dito, ano, well entrenched at gumamit ng mga matitibay na baterya. Nabanggit rin ni Tesforo Canseco, ang mga insurekto ay maayos na nakabantay sa likod ng mga trinsera dahil sa ilog at mga bakawan na kanilang dadaanan. Alam na ng inyong reverensya kung gaano kakipot ang daan na may bakawan bago dumating sa Noveleta. So sinasabi niya rito na isa sa mga dahilan kung ba't nahirapan ng mga Kwasang Kastila sa pagsalakay dito nga sa Dalahican, sa laban sa Dalahican, dahil sa natural na katangiang pisikal ng lugar, ano? Parang tutulad sa Binakayan, tulad dito sa Dalahican, merong mga na nagpahirap sa mga Espanyol. Okay. So, umaga, ang unang nagtayo ng depensa dito ay si General Santiago Alvarez nga, at sumunod si General Mariano Riego de Dios. Pero kailangan nilang umalis matapos silang maging casualty. Si General Santiago Alvarez is natamaan ng bala sa taas ng tenga, sa may gilid, na kailangan niyang gamutin, at pangalawa din dito si General Mariano Riego de Dios sa kanyang personal na panayam, personal na correspondence kay Lucio Dabiado, na si Mariano Riego de Dios ay tinamaan ng malaking tipak na bato mula sa pagtalsik ng shell ng kanyon, dahil that part kinakanyon sila. At that time, tinamaan din. Okay? Hindi naman lahat ng panganganyon nauwi sa wala, May mga tumama din dito sa trinsera ng mga taga Magdiwang. Okay? So after marilib muna yung dalawa, pinalitan sila ni General Artemio Ricarte at ni Mariano Trias. Yan, napatras sila at sabi ni General Ricarte, nagsiurong na at nagsabog sa La Caridad. So tagumpay sa Dalahican, samantalang sa Binakayan, medyo that November 9, 1896, is panalo sa Dalahican. Sa Pulburi naman ay may pagkatalo. So ang mangyayari nito, merong isang sulat from municipal presidente ng Binakayan, ng Noveleta, na 12 midnight ng gabi, sinabi niya na tagumpay na nga yung nasa Dalahican, pero sa Binakayan nga is iba yung kinasapitan. Okay. Pero alam na rin ng mga taga Noveleta, mga taga Magdiwang, na dumating na si General Miyong. Okay. Dagdag natin dito, si Gregorio Montoya sa Dalahican. Ano yung mga naratibo na isinama sa mga akda, nating mga revolusyonaryo. Sabi ni Carlos Ronquillo, si Gregorio Montoya isang magdalo. Okay? Di nagpunta sa Binakayan at dito sa Manib na tumangan na isang Remington at nagpakita ng labis na katapangan hanggang sa tumayo. Okay? So, yung umahon mula sa batera, umahon sa trinsera, at doon na maril upang makitang mabuti ang mga nagsusubsubang kaaway. Subalit, nang papanahog na, inabot ang gitna ng noo ng isang Moser ay kinamatay at may 15 sugat. Sabi naman ni Alvarez, ang babaeng naroon o ang Goria, mabilis at buong tapang na tumayo sa ibabaw ng uta, parehas kay Ronquillo, nagsisigaw at iniwasiwas ang kanyang hawak na panyong puti, nang sabi ay panakip ng kalis sa pamimisa ng pare at anting-anting na dinilalapitan ng punlo. Katapwat laban sa kanyang pag-asa ang kawawang makabayang babae, walang ano-ano'y bigla na lamang bumulagta, tuloy lagpak sa lupa na wala nang hininga. Lastly, kay Telesforo Canseco, dumating siya ng mahigit na katapangan ng kanyang akyatin ang itaas ng trinsera na hinahamong pasigaw ang mga Kastila sa pamamagitan ng masasamang salita. Subalit patay siyang bumagsak sa unang pagputok ng mga sundalo.
iniutos ng Pangulong Mariano Alvarez ng magdiwang na ilibing siya ng maringal at binigyan siya ng titulong bayani. Ipinagutos din sa lahat ng parokya na ipagdiwang ang misa para sa kanyang kaluluwa. So, nakikita nyo sa monumentong ito, representasyon ni Gregorio Montoya. Sa mga matatapang na revolusyonaryong kababaihan. Ngayon naman, binabanggit natin na wala si General Aguinaldo noong November 9. Paano magiging malaking laban ito para sa kanya? So from Talisay, nakumbinsi siya na bumalik na nga. Nung nasa silang siya, malungkot na ibinilita na naagaw na ng mga Kastila ang unang kuta o trinsero namin sa Kulanta, Binakayan. Okay? So, ito nga yung dahilan kung bakit mas binilisan nila yung pagtungo sa Imus. Nang nasa Imus naman, agad inihanda ang aming gagawing ganting pagsalakay dahil sa nangyaring pag-agaw sa aming baterya sa Binakayan. Right? So, tingnan natin ano yung plano. So, ito yung point, ito yung lokasyon ng labanan. Sinasabi rito yung lokasyon ng labanan kung saan nagtayo ng baterya. Okay? Sila General Aguinaldo. When it reached a point very close to the road junction leading from Binakayan to Cavite Viejo and Imus, the enemy, yung mga revolusyonaryo, now believing that it had gained all strategic advantages, let out from the fortified houses and from the trenches veritable rain of projectiles upon our troops. Casualty on our side was heavy. Right? So makikita natin dito na ginamit din nila yung mga bahay bilang pagkanlong. Iba pa sa mga trinsero, mga baterya. Right. Bilang Pangulong Digma na ipakita ni General Aguinaldo sa kanyang akda yung formasyon na kanilang ginawa. Okay. Malapit sa Dalampasigan, sa kaliwa, dito si Candeng, si Candido Terona, si Pio del Pilar, kasama niya mula sa Talisay, dito naman sa bandang Silangan. At sa gitna, kasama si Vito Bellarmino, si Pantaleon Garcia, at sa Bateria Central mismo, nandito sila si General Miyong. Retaguardia naman, nandito si Crispolo Aguinaldo at si Baldomero Aguinaldo. Laking tuwa rin ni General Miyong na nakita niya na yung Bateria Central hindi nakuha ng mga Espanyol. Okay? Ang nakuha ay yung unang trinsera, na dating pinaghahawakan ni Crispolo Aguinaldo. Okay. So, pagtatayo ng baterya at trinsera. Mahalaga yung pagtatayo ng baterya at trinsera sa pagkapanalo nila dahil ito yung nagsilbing tanggulan at panggulat. Sabi ni General Aguinaldo sa kanya kada, pinahirapan din ako sa kakayaw dito sa pangangasiwa dahil sa tulog ang mga gumagawa kung maiwan, na parang walang maggunita sa harapin malaking labanan sa pagkaumaga. Hindi naman niya masisisi ang mga revolusyonaryong kasama niya mula sa Talisay, na nagtakbuhan na sa sobrang pagmamadali. At pagdating pa ng Binakayan, magtatayo pa ng trinsera. Halos walang kain, halos walang pahinga. And may panganib pa, yung iba nga dito nakakatulog na. Nakaawa rin siya sa itsura ng pangyayaring ito, Pero wala silang magagawa, kailangan nilang itayo yung mga baterya at trinsera para sa kinabukasan ay kanilang maasahan. At ayun nga nangyari, naitayo nila ang mga baterya at trinsera at nagamit sa makipaglaban. Pero, ang tanong, bakit hindi napansin ang pagtatayo ng mga baterya o ng mga trinsera? Gayong may ilang kilometro lamang sila mula doon sa sinusunog o mga nasusunog sa Binakayan. Ang sabi ni General Aguinaldo, gumawa siya ng deception, sa kabilang ilog, malapit sa Bacoor, pinahatid niya o pinapunta niya ang pangkat ni General Mariano Noriel. So, para magkaroon ng konting atensyon dito sa kabila at makakapag-focus sila. And dahil nga sa ganitong estratehiya, inaitayo nila yung trinsera at baterya at magagamit nila kinabukasan. Dahil na rin sa talino ng paplano
dahil na rin sa kanilang mabibilis na paggawa ng trinsera. Okay. So, kung isipin mo, napakahirap na kanilang sitwasyon at time. Pag pinapakinggan natin, parang yung impression natin medyo madali lang. Pero kung ilalagay natin ang ating mga sarili sa kanilang katayuan, is napakahirap. Walang tulog, walang sapat na pahinga, pero lumalaban para sa bayan. Ano yung forma ng trinsera na inilagay? Malapit dun sa daanan na nagkukonekta sa Cavite Viejo, Binakayan at sa Imus. Dito sa plangko sa Baybay Dagat, yung trinsera ni Candeng sa may bandang Aplaya, malapit sa dalampasigan ng Binakayan. Okay. Dalawang flanko at sa Bateria Central, dito nga yung kanyang de kumpanya, dito sila General Miyong. Okay. Totoo ba na dumiretso sa gitna, okay, yung mga Kastila? Yes. Okay. Sabi ni Guerrero, in this way, the troops advance with the main force of the column in the center. So, kumbaga, lumusot sa trap ng mga Espanyol, sa bangkulong na ginawa ng mga revolusyonaryo. Dito, So, anong nangyari after pumasok dito? Dagdag natin, isa sa mahigpit na hudyat na hinintay ni General Miyong, na kapag wala pang, siya yung unang magpapaputok, hihintayin muna na makapalapit ng maayos at kapag nakapalapit ng maayos at yung range ng kanyo ng baril is tugman-tugma o tumbok na tumbok sa posisyon ng mga Espanyol, ay sisimula na yung pagsalakay. Ngunit nagulat din naman si General Aguinaldo na unang nagpaputok is yung sa plangko. So doon na, sinundan niya na ng mga putok ang mga Bersang Kastila. At ang sabi rito, biglang nahawit na baliktaran ng mga kalaban, kaya't nagliwanag at nandalang kanilang hanay. So, dito, nakita natin yung element of surprise, okay, na nagamit at napakalaking adbentahe sa side ng mga revolusyonaryo na hindi nagawa sa part ng mga Espanyol, sa Bersang Kastila, na nawala yung element of surprise. Right. So, anong nangyari nung kumbaga na-trap na, nakulong na, Sabi, totoong kakilakilabot malasin ng mga kalaban na nabubuwal na, parang barahang nahahawi at sumusugba sa kamatayan. Okay? So, yung unang column talagang wasak ng mga Espanyol, So, nagkalat na sa iba't ibang direksyon. Okay? Pero, in fairness sa mga Kastila, nagpapakita ng katapangan. Ngunit, dahil nga nakita nilang ito ay isang trap, pinatugtog na sa kanilang korite ng pag-urong na fuego por retirada. Sinabayan naman, after nito, sinagot naman ni General Aguinaldo ng abanse. Kaya ang nangyari, nangaglabas ang lahat at naglundagan sa baterya ang aking mga kawal. So, labas at hinabol ang mga nagtatakbuhan na tumaatras ng mga Bersang Kastila. Okay. Sa sa paghabol sa kanila, is dito nga sasabing nagapi si Kapitan Candeng sa gahabol. Buti nga nasabi ni General Aguinaldo na siya ay na protektahan ng kanyang ayudante na si Juan Munti. Kung hindi sana, sasapitin niya rin yung sabi ng bayaning si Candido Tirona. Nang nabawi na namin ang trinserang naagaw nila kay Crispolo, ay pinatigil ko ng abanse. So naagaw ang trinserang unang nakuha noong November 9 at pinatigil ang abanse, pero hindi pa rin nagtigil ang labanan dahil kailangang tuluyang mapatras hanggang Pulburin, dito hanggang November 11. At sa pagpapatras na nga na ito, ay dito nga namatay si Kapitan Candeng. Okay. Ngayon, makikita rin natin dito na alam ni General Miyong kung kailan dapat sumugod, okay? Kaya alam niya rin kung kailan dapat tumigil. Okay? Isa ito sa mga estratehiya na hindi naman
Kumbaga, hindi naman ito hilihim na estratehiya ni General Miyong, pero alam niya, no, sakto yung mga galaw at talagang napag-aaralan. Dahil kung umabanse pa sila, magiging ma-expose sila mula sa mga pagkanyon, mula sa muralya. Ito na nga yung dati nilang problema, ano, kaya hindi rin nila ginagalaw yung polvorin. Sa isang pitak sa El Renacimiento noong November 9, 1905, credits to UST Digital Library, no? Bienvenides Library. Inahanda nila yung paggunita dito sa bayaning si Candido Terona. Sabi rito, taba ng balaraw sa kanang kamay niya, sumigaw ng sisid at sinunggabang wala kasindak-sindak ang nalalapit na kaaway. So, malagang gunitahin din natin dito si Kapitan Kandeng dahil without him, hindi makukumbinsi si General Miyong na bumalik ng Imus o bumalik ng Binakayan. Okay? Pero dahil nga rito, ano, ito rin yung kanyang ikinamatay. So, yung labanan sa Binakayan, gumawa ng ingay, ano? Ito ay gumawa ng ingay hindi lang dito sa bansa, kundi pati na rin sa Espanya. Pagdating nga ng July 1897 na memorial ni General Blanco, sinabi niya na yung pag-atake daw ay isa lamang offensive reconnaissance. So, ano sabihin? Kumbaga parang malaman lang, maka-obtain lang ng information sa lakas, sa posisyon ng mga revolusyonaryo. Pero alam naman natin, kita naman na hindi lang ito ang nangyari. Talagang mapait ang pagkatalo na naganap sa mando ng Kapitan General Blanco. So imagine that time, ano, maraming labanan sa iba't ibang panig ng mga lalawigan, ano. Pero itong labanan na ito yung isa talaga sa mga nagpabantog at nagbigay ng lakas. Hindi lamang dito sa Katagalugan, ano, sa Tagalog, sa Luzon, pati na rin sa Visayas, pati na rin sa Bicol, ano. Ngayon yung implikasyon nito, no? Yung pagbibigay pag-asa. Yung pagbibigay pag-asa na kaya nating makidigma. Okay? Na kaya nating sa pamamagitan ng tapang, sa pamamagitan ng tamang pagpaplano, kaya nating ipanalo ang labanan. Kasama rin dito yung katangian ng magaling na pinuno. Right? Una sa lahat na pinakita ni General Aguinaldo is yung pakikinig. May pakikinig sa kanyang pakikinig, paghingi ng suwestyon ukol sa kung ano ang gagawin sa isang sa pagdesisyon sa isang mahalagang bagay, ano. Pinakita niya rin dito na yung malasakit, ano, sa mga kanyang tauhan, at nakita rin niya yung pagkakaroon ng sapat na pahinga kasi kailangan, pero nandito siya nung nasa Binakayan siya, nagtatayo ng trinsera. Alam niya kung paano mas pagalawin yung kanyang mga tauhan. Binanggit na nga na nahirapan siya sa pag punta-punta sa iba't ibang dako ng baterya nila, no, kaliwa at kanan, upang maisaayos lamang. At iyon yung katangian ng isang magaling na pinuno na nangunguna, ano. Though pagod yung mga tauhan mo, ikaw bilang leader is yung bibigay ng pag-asa sa kanila. Okay. At isa tapang, syempre hindi mawawala yung katapangan na kanilang pinakita. At yung katapangan na ito is hindi yung tapang lamang na hindi ginagamitan ng tactic o estratehiya. Makikita natin na nung hinahabol na, no, syempre gigil na sila. Gusto lang habulin, patayin yung mga Rasang Kastila para makagante. Pero pinatigil ni General Aguinaldo nang nalaman niya na okay na yung nakuha na natin yung ating objective. Okay? Napatas natin kalaban, nakuha na natin yung tinsera. Bayanihan. Okay? Hindi magiging matagumpay ito kung wala rin ang
katapangan na ginawa ng magdiwang sa kabilang sa nobeleta. Imagine kung nakuha ang nobeleta ng November 9, dahil kuha ang Binakayan ng November 9, ano? Ipit na ipit ang Cavite Viejo. Okay? At isa ito sa mga bagay na dapat ipagpasalamat na napagtagumpayan nila. Panghuli yung pananampalataya. Alam naman natin na yung religiosity sa Cavite ay buhay na buhay. Hindi lang ngayon, ano, kundi sa panahon ng himagsikan. That time, bago yung mga labanan nito, nagkakaroon ng misa, okay, nagkakaroon ng pagrosaryo, sinasabi mismo ng mga pinuno ng himagsikan. Okay? At after ng Battle of Binakayan, sinabi rin ng pagpasalamat yung victory. So, napakagandang ipahagi ito, lalo na sa ating mga kabataan, ano. So, before yung battle mo at after yung battle mo, magpasalamat ka, manalangin ka. Paano natin ihahatid dito sa present time na pandemya, no? Kailangan natin ng bayanihan at pananampalataya. Lahat ng ito kaya natin, no? Kailangan natin bigyan ng pag-asa sa kapwa. Kailangan natin ng katangin ng magaling na pinuno, pero hindi magkakaroon ng magaling na pinuno kung walang magaling na mga tagapagsunod, ano? At yung tapang para sa ating mga bayaning frontliners, bayanihan, hindi lang ang frontliners, kundi pati tayo, kailangan tayo makipagtulungan. At yung pananampalataya, hindi mawala. Anumang relihiyon, is iisa yung tunguhin natin upang ma-beat yung pandemic na ito, to beat COVID-19. Okay. So, doon po nagtatapos ang ating talakayan sa Binakayan. Naway ang kabayanihan, naway ang kabayanihan ng ating mga bayani dito sa Binakayan ay ating makuha hanggang sa present time. Okay. Maraming salamat. Muli po kung mayroon mang katanungan, ilagay lamang po sa ating comment section at ating pong sasagutin. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga bayani sa Dalaykan at Binakayan. Mabuhay ang mga bayani sa Cavite. Mabuhay ang mga Rebolusyong Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. Thank you very much po, Sir Jomar, para sa isang makabuluhang lektura ngayong hapon. Marami po kaming natutunan tungkol sa mga tagumpay na labanan sa Binakayan. Ngayon naman po, para sa pagtatapos ng ating lektura, nais ko pong tawagan si Mr. Bruce Hernial Camposanto, ang ating Tourism Officer, para sa ating closing remarks. Maraming salamat po, Sir Jomar Encilia, sa isang makabuluhang lektura ngayong hapon. Nais rin po naming pasalamatan si Mayor Angelo Emilio Aguinaldo at ang pamahalaang bayan ng Kawit, at gayon din sa mga nanood at nakiisa sa ating live stream. Maaari po kayong mag-iwan ng mga katanungan dito sa comment section upang masagot ng ating tagapagsalita. Magandang Kawit po sa ating lahat. Alerta, Katipunan, sa bundok ang tahan. Abante, Katipunan, walang takot makipaglaban. Grabe sa pagkain, kulang sa pagtulog, wala silang banig, wala silang kumot. Ang unan ang mga gulok, kaya sila hindi nagtatakot. Sa bundok matitikman, hirap ng katawan. Sa bundok matitikman, hirap ng katawan. Alerta, Katipunan, sa bundok ang tahan. Abante, Katipunan, walang takot makipaglaban. Buhat ng mag-alsa ang mga Tagalog, pinuno ng bayan hindi na natulog.
Nasa labas, dala ay gulok. Walang iniisip kundi ang pabundok. Sa bundok matitikman, hirap ng katawan. Sa bundok matitikman, hirap ng katawan. Viva! Si Camilo nagpundar ng gera. Viva! Itong lahat ng generales niya. Viva! Lahat tayo'y magkakasama. Viva! Bandera ng Republika. Alerta katipunan sa bundok